Samantala, puntahan muna natin sa Pag-asa DOST ang aming kasamang si Harry Bayona para naman sa iba pang impormasyon sa lagay ng panahon. Magandang umaga sa iyo, Harry. Alamin natin ngayon ang lagay ng ating panahon ngayong April 2 po yan, mga kababayan. Upang bigyan tayo ng ideya sa mga dapat asahan sa ating weather, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Good morning po, Sir Didoy. Good morning din sa iyo, Harry, at isang magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay ng Panahon TV. Alright, Sir Didoy, first question po natin ngayong Monday morning, no? Given na tag-init ay mataas ang ating temperatura, pero malagkit usually yung nararanasan nating panahon eh. Dahil po ba ito sa humidity? Paano po ba nito pinalalagkit yung ating panahon? Yes, tama ka dyan, Harry. Dahil nga sa humidity, halos mas mainit na temperatura ang nararamdaman ng ating katawan. At ito nga yung isang dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng paglagkit ng ating katawan. Unang-una, kung tayo ay ang ating temperatura ay halimbawa yung body temperature ay mas mainit ang nararamdaman natin na temperatura ng hangin, nagkakaroon tayo ng isang adaptation. At yun yung tinatawag nating sweating o pagpapawis. At dahil mas marami o yung amount ng tubig sa hangin, nahihirapan mag-absorb ang ating balat dun sa nararamdaman natin. Kaya yon ang dahilan kung bakit naglalagkit ang pakiramdam ng isang tao pag nagkakaroon talaga tayo na mainit ng temperatura at yung medyo mataas na relative humidity. Nako, Sir Didoy, napag-uusapan na rin po natin yung mainit na panahon. Sinasabing mainit dito sa Metro Manila dahil po sa urban heat island effect. Pwede po ba paki-explain yung mechanism nitong tinatawag nating urban heat island? Ang urban heat island o yung UHI ay isang mekanismo na kung saan nangyayari yon sa isang areas na marami ang populasyon o marami ang tao, marami ang infrastruktura o mga building at nandyan din yung factor ng polusyon na dulot ng mga sasakyan. At dahil nga doon, may mga building na marami sa ating paligid, imbis na mas lamig na temperatura yung ating maranasan, nagdadaan ng init factor. Kaya nagkakaroon ng epekto yung urbanidad. Kaya ang temperatura na nararamdaman ng isang tao sa lugar ng urban heat island o isang lugar katulad ng metropolis, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, mas mainit na temperatura ang ating maaasahan, lalo na kung ito ay walang hangin dahil nga sa mga matataas na building at sa polusyon. So yun yung tinatawag nating epekto ng urban heat island. Alright, Sir Didoy, dahil Lunes ngayon, mahalagang malaman natin ano nga po ba yung weather systems na umiiral sa ating bansa at ano po bang aasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito at para sa buong linggo? Sa ngayon kasi yung ating ridge of high pressure area ay nag-recede na dito sa bahagi ng Luzon. So ngayon ay umiiral itong cloudiness. Ito yung tinatawag nating diffuse tail end of a cold front. Samantalang dito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, patuloy na umiiral ang tinatawag easterly o yung hangin na galing sa silangan kasama ang southern Luzon. At dahil nga po dito, magkakaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorm katulad ng naranasan natin itong mga nakaraang araw, ang malaking bahagi ng Luzon kasamang Metro Manila. Samantala, may mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan naman ang probinsya ng Isabela, Aurora, at dun sa may area ng ibang area ng northern Luzon na dulot naman ng diffuse tail end of a cold front. Alright, Sir Didoy, ano po ba yung top 5 maximum temperature na na-record natin kahapon? So kahapon nakapagtala tayo ng mainit na temperatura, lalong-lalo na dito sa may Cabanatuan. Naitala natin ang 37.2 degrees Celsius, sinundan to ng Clark, 36.2, then ang Sangli, 35.7, ang Science Garden dito sa Metro Manila, Quezon City, 35.5, at halos parehas ang nangyaring obserbasyon ng temperatura sa Dagupan at Subic na kung saan naitala ang 35.2 degrees Celsius. Po, dahil magiging mainit po ang ating panahon, Sir Didoy, last few words na lang po para sa ating mga tagapanood. Para sa ating mga taga-subaybay ng Panahon TV, since nandito pa rin ang panahon ng tag-init, asahan pa rin natin na mainit na temperatura ang ating mararanasan. Ang ating pinapayo, magsuot pa rin tayo ng mga light-colored ng mga t-shirt, mga loose, dahil ito ay isang adaptation para kung sa ganun ay hindi tayo masyadong papawisan. At kung ang ating bahay naman ay malapit sa mga mall area, posible tayong pumunta doon at magpalamig dahil para maibsan yung init ng panahon
dahil nga sa ang summer talaga, lalong-lalo ngayong buwan ng April hanggang sa ikalawang linggo ng Mayo, ay mainit pa rin na temperatura ang ating aasahan. Alright, well said. Maraming salamat po, Sir Didoy. Mga kababayan, nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Sir Fernando Cada. At yan po muna ang latest tungkol sa ating panahon. Kasama nyo rito sa Good Morning Boss para sa Telebisyon ng Bayan ng inyong weatherman, Harry Bayona. Magandang umaga. Maraming salamat sa iyo, Harry.